Nakangiting paliwanag nito sa anak ko habang pansamantalang tumigil sa pag-aayos ng math. Tumangu-tango lamang ang anak ko habang nakatuon lamang ang atensyon sa mga bibe. "Can't we touch them, Dad?" he asked. "Maybe later, anak. Tatanungin muna natin ang mga may-ari rito, okay? But for now, maglaro muna kayo ni Princess. We will call you once everything's ready, alright?" Yun lamang ang sinagot niya at nginitian ito. Hindi naman mahirap kausap si Matt at sumunod kaagad sa sinabi ng kanyang ama. We spent almost 10 minutes just by preparing the spot we will be staying in. Nilagay ko na ang mga pagkain na dala namin galing sa bahay at mga gamit sa gilid. Pagkatapos ay tinawag na namin ang mga bata para pakainin muna. We stayed for half an hour by just talking there. Tanong ng tanong ang dalawa samantalang sinasagot naman ni Lucas ang mga katanungan nila. Habang ako naman ay nakikisali lang sa kanilang usapan. Pagkatapos niya ay saglit naming pinagpahinga ang mga bata bago sila tuluyang hinayaang maglaro ulit. Naiwan lang kami ritong nakaupo. Tahimik lamang kaming nakamasid sa mga batang sobrang saya at pawisan na. I called them after several minutes to wipe their sweat. Hindi naman pwedeng hayaan kung matuyuan sila ng pawis, no? Pero habang abala ko sa pagpupunas at magbibihis sa kanila ng damit, ay biglang kulbitin ni Feli si Matt at tinuro-turo ako na para bang may gustong sabihin. Napaa lamang ang kuya niya. "Mommy, Daddy, last day po we opened your diary po ulit. We read it po and you said na kapag po lumaki na po kami ay magkakaroon po kayo ulit ng wedding and you want us to be your flower boy and girl." Nagulat ako sa narinig. Oh, Gucci nginang yan. Sa lahat ba naman ang mababasa nila, bakit yun pa? Walang katotohanan ng pagsusulat namin noon, lalo na yung pahinang yun. Gulat akong napatingin kay Lucas, pero nang makita ko ito ay parang nagustuhan niya pang narinig. "Why? You want that to happen sooner, baby?" he asked giggling. "What the?" "Yes! Yes!" he shouted, while Feli kept on nodding her head. Napatampal na lamang ako ng noo. "Anak, kung alam mo lang, walang katotohanan ng pinagsusulat sa librong yon. Makikilala mo rin ang daddy mo once you grow up. He doesn't take anything seriously." Kahit nakatingin ako sa unahan ay napansin ko pa rin itong napalingon sa akin. Kalaunay nagsalita ito. "Sure, I'll make sure that what you wish will happen." Saad nito. Nakangisi na pala ito ng sulyapang ko ito. Inirapan ko lang ito. Nagsigawan ng dalawa sa saya. Napailing na lang ako. Ewan ko ba sa mga to? Nagtagal kami ng ilang oras doon. At napagpasyahan na naming umuwi bandang 4:00 ng hapon at saglit na dumaan sa mall dahil hiling ng mga bata. Wala naman talaga kaming nais bilhin, pero dahil nga masyadong nagmamabuti itong ama nila, ay binilhan sila ng mga laro ang natitipuhan nila habang nagtitingin-tingin kami. Ngayon ay kasalukuyan akong nasa loob ng mini ice cream shop na may New Year's special sale. Sabi ni Lucas ay maghihintay lamang siya sa labas, kaya kami na lamang tatlong nandito sa loob para bumili. "What flavor do you want, ma'am?" Saad ng babae sa harap ko. "What flavor, mga anak?" I asked the kids. "Chocolate!" Matt excitedly answered and shifted my gaze to Feli. Tila ay nalilito siya kung anong pipiliin niya. Pareho niya kasing paborito ang cheese at strawberry. "You want to mix cheese and strawberry, baby?" I tried to suggest. She then smiled and nodded. "Can I mix it?" she asked. "Miss, pwede bang mix ng cheese at strawberry? Pareho kasing gusto ng anak ko eh." Pwede naman po," she answered cheerfully. I just smiled. "Alright, I'll get it. 2 cups of chocolate, 1 strawberry, and a mix of cheese and strawberry." Sabi ko rito. Tumango lamang ang babae at nagsimula na kaagad kumilos. Even find it weird mixing both cheese and strawberry as a flavor. But Feli still love it. Pero siguro'y nakuha niya yun noong pinagbubuntis ko pa silang dalawa. I really love to mix everything for I could eat it. I love to eat grilled pork, tapos ay paparisan ko ng peanut butter for filling. I don't even know why I am that weird during my pregnancy. Maya-maya pa ay bumalik na siya habang daladala ang isang supot na may lamang 4 na plastic cup ng ice cream. "Hello, ma'am. Here's your order po."
Thanks for visiting us, she said attentively. And so I smiled to her. Thank you, I replied. Tinawag ko ng dalawa at isa-isang binigay sa kanilang mga order nilang ice cream. They even wanted to stay there to finish their ice cream. But I told them that we're in a hurry. Saka gusto ko na ring umuwi dahil sobrang pagod na talaga ang katawan ko. Siguro ay dahil ito sa kakulangan ng tulog ko. I want to sleep so badly. Naglakad na kami papalabas ng ice cream shop. Dahil nga sa tagal namin doon dahil sa order ni Feli, inaasahan kong naabutan naming inip si Lucas o di kaya nakaidlip na. Pero akala ko lang pala yon. Nagmamadali pa kaming maglakad pabalik doon para sana hindi ito paghintayin ng matagal. Pero mukhang nagkakamali lang yata ako. Naabutan namin ito ng mga batang may kausap na isang babaeng hindi naman pamilyar sa akin. Kilala ko ang mga kamag-anak ni Lucas. And I think they weren't even related. Parang sobrang naaaliw pa siya habang kausap ang babaeng yon at hindi kami napansing nasa gilid lamang nila. Wala sa sariling nagtaas ako ng kilay. Wow, who's this another girl? Akala ko ba babawi siya? I secretly smirked with that thought. I mentally shook my head to erase all those thoughts away. Why would I care? I forcefully cleared my throat to get their attention, and I did not fail. Halata pa ang gulat sa mukha nito. Kaya naramdaman ko naman ang biglang pagkulo ng dugo ko. I just hate seeing him in that face. Hindi na ako nag-atubili pang tapunan ng tingin ng babaeng yon. I faked a smile. Uuwi na ba tayo? Gusto na namin magpahinga ng mga bata, I said sarcastically. Thankfully, the kids were busy eating their ice creams while looking at the kids playing at the arcade on the other side of this mall. Yeah, I'm sorry, hon, he said and immediately fixed himself. Unconsciously, my eyebrow raised when he walked towards me. Patapon kong inabot sa kanyang hawak kong ice cream. Wow, mocha syrup, he said as he opened the cup. Thank you, hon. He then said that made my eyes roll out of annoyance. I was about to tell him to leave already. But then that woman at the back faked the cup to steal his attention. Nagmamadali pa itong napalingon at parang may nakalimutan pa. Oh yeah, I almost forgot, hon. I want you to meet Jana. Jana, this is Althea, my wife. He introduced me. Wow, mabutit hindi na siya nahihiyang ipakilala ko. Napansin ko sa mga mata ng babae ang pagkagulat sa narinig. Tumingin ito sa akin at maya-maya'y ngumiti. Well, bakas pa rin sa mukha nitong kaplastikan niya. She might be disappointed. I smiled at her. Nice to meet you, I just said. Nice to meet you too, she replied. I then looked at Lucas. Pwede na ba tayong umuwi? Pagod na kami ng mga anak natin. I said while emphasizing the last word I mentioned. Mukhang hindi naman ramdam ni Lucas ang tensyon sa pagitan namin ng babaeng ito. Hindi ko alam kung nagkukunwari lang ba ito o ano. Sure, let's go. Jana, I need to go. I had a great time talking with you, he said. Nauna na lamang akong umalis habang hawak-hawak ang kamay ng mga anak ko. Had a good time? Kainis. May anak na nga lumalandi pa rin. Maya-maya ay naramdaman ko ang pagsunod nito sa amin. Kinuha nito si Feli at kinarga ito sa kanyang braso. Sarap ng ice cream, no? Next time balik tayo rito, he said. Sinabayan kami nito sa paglalakad, kaya kitang-kita kong saya sa mukha nito habang hinalik-halikan sa pisngi si Feli. Napangisi ako sa biglang naisip. Saya mo ah, I said sarcastically. But the damned ass looked like he didn't notice it. Imbes nginitian lamang ako nito na parang asong ulol. Of course, kasama ko kayo sa bagong taon eh. Ako na yata ang pinakamasayang tao sa mundo. Saad nito kasabay ang paghalik sa pisngi ni Feli at paggulo sa buhok ni Matt. Nag-iwas na lamang ako ng tingin nang hindi ko mapigilan ang labi kong mapangiti. Shit naman oh. Pero sa kabila ng sinabi at ipinakita nito, hindi ko pa rin maiwasang magtanong. Kaya nang makarating kami sa parking lot at nakapasok ng dalawa sa loob ng kotse ay tinawag ko ito. Who's that girl a while ago? Ugh, I can't help it. Hindi ko na matiis. Why not? Hindi naman mali ang magtanong lalo na't curious ako, di ba? I saw him stop moving and look at me with his surprised face. She's Jana, he replied with a smile plastered on his face. I composed myself. Who is she? I asked again. Ibang ibig sabihin ko. Hopefully he will get it. He stared at me as if he tried to understand what I really meant.
Seconds after, his mouth formed an O. "Alright, she's Jana. I am not close to her. I only know her name. I once helped her when I once passed by the bar and saw her being abused by that guy. She told me that's her ex-boyfriend." He explained. "That's all. About kanina, she approached me first. I just answered all her questions. That's it. Nothing more, nothing less." He continued. Napatango na lamang ako. I somehow felt relieved. "Alright, let's get inside. The kids might waiting." Saad ko naman at nauna nang pumasok sa kotse. I secretly bit my lip to suppress the awkwardness I felt when he entered the car. Habang nasa biyahe naman ay unti-unti lang din nawala ang pagkailang ko. Dahil kinakausap niya lang ako na parang wala akong natanong sa kanya kanina na animoy asawa niya. I really am his wife, but we're still not on good terms. For me, I guess. Mabilis na lumipas ang mga araw. Of course, I started my duty in my coffee shop. So far, so good. Masaya akong kasama ang mga pinili ko. Mababait ang customers. I have received good feedback. But I still doubt myself because I don't know if I am doing fine. Pero ika nga nila, there's always a room for improvement. Ngayon ay araw ng linggo. Sarado ang coffee shop at wala kaming mga pasok ngayon. Bala ko sanang magpahinga at sulitin ang araw na kasama ang mga bata rito sa bahay. Ang kaso ay nag-aya na naman ang dalawang magtungo sa parke. At ang ugok na si Lucas ay sumang-ayon agad, kaya't heto't nag-aayos na naman kami. "Mommy, Daddy, I already have a friend po sa school. His name is Sedi, and he is so cool and kind." My son suddenly opened up. "Oh really? That's good to hear, baby," I replied. Kanina pa kami nakarating dito sa parke. Wala namang kaming ibang magawa kundi ang maglakad-lakad. We bought some cotton candies and stuff. Until the two of them both said they were tired. Kaya heto kami ngayon at nakaupo sa nakahilerang mga bench dito, watching all the people as well as the kids who were busy playing around. "Baby, where do you want to eat after this?" I heard Lucas ask. Sandaling natahimik naman ito. At nang tingnan ko'y si Feli pa lang tinatanong niya. I felt somehow happy dahil sa wakas ay hindi na siya nahihirapang makipag-usap sa anak ko. He already mastered every single detail. And I know he really was doing everything just to communicate with my princess. At ngayon ay napaghalataan kong mas close na siya sa daddy niya kumpara sa akin. "Oh, you want Jollibee na naman?" Lucas asked, disappointed. They both nodded. "Pwedeng iba naman mga anak. We can go to a 5-star restaurant. They have so much delicious food there. Eating too much fast food is bad for your health," he said and looked like he was trying to be more convincing. "But still nothing can beat Jollibee po, Daddy. We always drink water naman po eh," my son argued. I giggled. Kitams, ang daming pabaang rason ng anak kong ito. Kaya parating nakakalusot eh. I saw him sigh. "Fine, alright, Jollibee it is." Saad na lamang nito bilang pagsuko. Makaraan ng ilang minutong pamamalagi namin doon ay naglakad-lakad na ulit kami. Well, I still enjoyed it though. Kasi kinukuhanan ko ng litrato ang mga bata kapag may natitipuhan akong view dito. Minsan nga ay sumasali pa itong damulag nilang ama. Wala naman akong ibang choice kundi ang kuhanan sila. We also have a photo where Lucas was the one who was holding my phone. And we took a groupie. Ang cute nga kasi sobrang cute ng kambal at pareho pa kaming tatlong naka-peace sign. Ipopost ko to. I just liked it. Afterwards, we finally decided to leave the park. But then while we were on our way out, I heard a familiar voice who was approaching us. Kaya ang ginawa ko hinanap kong pinanggalingan ng boses na yon. Na sana'y hindi ko na lang ginawa dahil biglang nag-ibang pakiramdam ko nang makita kong babaeng kumakaway na naglalakad papalapit sa aming direksyon. Kung hindi ako nagkakamali ay siya yung kausap ni Lucas kahapon sa mall. "Hi Lucas! What a small world we have here!" Tumawa ito. Yung tawa ng malanding nagpapakyut. Shit, I cursed inside my mind. What the heck? Paano kung nandito ang mga anak ko? Ang landi nga naman talaga ng babaeng ito. Pumapangalawa sa Mia na sobrang kapal ng muka. Wow naman. I looked at Lucas. Well, I can sense the discomfort on his face. Mas lalo lang itong nailang nang mapansin itong nakatingin pala ako rito. Yeah, what are you up to?" he asked. "Well, I just have to meet my friend here.
I didn't know it would be so crowded here, she answered. She shifted her gaze to me and smiled slightly. Hello, Lucas' wife. He greeted me. I just smiled, sarcastically. Ilang saglit pa ay napalingon-lingon ito na para bang may hinahanap. Where's your kids, by the way? She asked. Palihim akong napairap. Pero bago pa man ako maunahan ni Lucas na sagutin ito, nagsalita na ako kaagad. They're busy playing with other kids eh. Why? I asked. I don't like this side of myself, but I can't help it. I just hate her presence, even her face. She just nodded her head. Alright. Pero buong akala ko'y doon na matatapos ang pagsasalita niya. And oh, before I go, I almost forgot. This coming Friday night, we will be having a business party and I want you to invite to come with me. Wala naman kasi akong ibang close friends na probably available. And you are my last chance. I hope you will say yes. At talagang may pahabol pa ha? But what the heck? Really? In front of me? Napansin kong tahimik sandali si Lucas. Kaya umakto ako na para bang wala akong pakialam sa mga pinag-uusapan nila. Pero ang totoo ay tindig na tindig ang tenga ko sa bawat pinagsasabi nila. I don't actually know if I am available for that day. But I will try my best, he answered. Napaawang ang labi ko sa dismaya. Gusto kong pumalakpak ng malakas dahil sa taglay nitong kalandian. Shit talaga. Bilib talaga ako. Hindi ko na matiis pa ang pagkulo ng dugo ko na animoy maya-maya ay sasabog na ako. Kung kaya't umalis ka agad ako sa lugar na yon. At mabilis na tinawag ang mga anak ko. Dinala ko na sila para sana ay umalis na kami sa lugar na ito. Ngunit narinig ko ang boses ng gago nilang amang tumatawag sa amin. Pataray ko itong tiningnan. What? I asked. Where are you going? Hinihingal pa nitong tanong. Isn't it obvious? Uuwi na kami. Mukha kasing busy ka. I said. I don't care anymore if I was acting too obvious. It's just that I'm not in the mood. Biglang sumama ang pakiramdam ko simula noong dumating ang babaeng yon. Then let's go then. Uwi na tayo. Masyado rin kasing madami ang mga tao rito. Naiingayan na ako. He agreed as he held my son's hands. He even called Feli to ask if she wanted him to carry her. But she just shook her head. Looks like she is not yet feeling tired. Hindi na lamang ako sumagot at naglakad na nga palabas ng parke patungo sa kotse nito. Tahimik lang ako buong biyahe habang nakatingin sa labas ng bintana sa gilid ko. Paminsan-minsan ay napapansin ko itong tumitingin-tingin sa gilid ko at bigla-biglang pepeke ng ubo. Pero hindi ko pa rin ito pinapansin. Nauna na akong lumabas para pagbuksan ng mga bata. Dumiretso na rin ako sa gate para buksan ito. I even heard him trying to stop me from what I was doing. But I just shook my head. Pero habang abala ko sa pagtanggal ng kandado ay naramdaman ko ang titig nito galing sa likuran. I walked towards the car to get some of the things we brought. But then I heard footsteps near me, and I knew it was him. And so I spoke immediately. Ako na rito. Yung mabibigat na lang ang dalhin mo. Saad ko rito at dali-daling kinuha ang mga gamit. Iniwan ko ito sa labas at nauna na akong pumasok kasunod ang mga anak ko. Nakakainis. Bagong taon na ngunit heto't ang sama-sama pa ng loob ko. I should enjoy this first day of another year. But here I am. Nakarating ako sa tapat ng saradong pinto, kung kaya't akmang ilalagay ko na muna ang mga dala ko sa sahig. Para sana buksan ang pinto nang bigla itong magbukas. Pero sa gulat ko'y nakita kong bumukas ang pinto na tulak-tulak pala ng mga anak ko. Mommy, you want us to help po? Matt asked. Umiling agad ako. No, you don't need to help me, anak. I answered and started to walk inside the house. Baby, mauna na kayo sa kwarto, I said. You need to take a rest muna, but before that, bihis muna kayo, alright? I told them. Thank God they said yes. Ang sakit pa kasi ng ulo ko. I also want to rest as well. As soon as I finished keeping the things, I went to the kitchen to drink some water. But to my surprise, I heard the door closed behind me. Well, nandito na naman siya. Yun lang ang senyalis na nagtulak sa akin na bilisan ang ginagawa ko. At tahimik na pumunta sa kusina. Hindi alintana ang tahimik din pala itong nakamasid sa akin, na maya-maya'y sumunod din naman. Dumiretso kaagad ako sa isang sulok para kumuha ng baso at magsalin ng tubig. Hindi pa man nagtagal ay naramdaman ko ang presensya nitong matiim na nanonood sa bawat kilos ko. Kalaunay nagsalin na ako ng tubig.
Iyon lang ang tanging lumikha ng ingay sa lugar na ito, kung kaya't sinadya kong umubo bago ito inumin. Sobrang tahimik na paligid na pakaramdam ko'y mabibingi na ako.